Kumusta? Busy ka ata. Uy, kuya, kamusta? Ginagawa ko yung project ko eh. Anong balita, kuya? Kamusta? Eto, medyo hindi ako natanggap sa ina-applyan ko. Na-fail ako sa interview. Ako, kuya. Paano kaya yan? Exam ko na bukas eh. Baka hindi ako pag-examin ng teacher ko. Ganun ba? Sige, hayaan mo, Bunso, at gagawa ni Kuya ng paraan kung paano. Huwag ka mag-alala. Gagawa natin ng paraan yan. Sige, kuya. Kasi kailangan ko talaga to eh. Pag di ako nakabayad ng tuition, wala. Sayang itong pinag-aralan ko. Sige, huwag ka mag-alala, Bunso. No, don't worry. Akong bahala. Hello, Pastor. Maraming salamat, Pastor, sa tulong niyo, Pastor. Hayaan niyo po, Pastor, pagka nagkatrabaho na po ako at ibabalik ko po sa inyo. Maraming salamat, Pastor. Bro, kumusta? Buti na lang, tinawagan mo kanina. Ito pala, pinaghandaan na kita ng mansanas at saka mainom. Kain ka muna, tsaka minom. Di ka pa kumakain eh. So, kamusta na pala ang lagay mo? Kamusta na yung lagay mo? Ano bang nararamdaman mo? Pastor, masama ang pakiramdam ko eh. Parang pag-uwi ko galing trabaho, hindi ko alam anong gagawin ko. Biglang nanginginig ang mga katawan ko. Kailan mo pa naramdaman? Mismo pag-uwi ko galing trabaho, hapon na. Salamat na lang sa Diyos at nakauwi ka ng ligtas. Paano ba yan? Kailangan mo magpa-check up. Gusto mong samahan kita bukas. Sige, kung kailangan, Pastor, kung makakaganda ng aking katawan, Pastor, samahan mo ako kung pwede, Pastor. Oo, kailangan mo magpagaling kasi alam mo, tayo inaasahan ng pamilya natin. Ha? So, kailangan natin, palakas. Ano yan? Pagdasal muna natin. Kagalingan mo. Okay, Pastor. I surrender. Salamat, Pastor, ha? Okay lang yan, wala ka naman. Wala namang ibang magtutulungan, kundi tayo lang. Siya, sige, mauna na ako kasi baka hinintay na ako asawa ko. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear. Pastor, salamat sa pagbisita mo sa akin. Nanghina ako ha, hindi ko na alam ang gawin. Wala ka naman, Brad. Kumusta ka na? Ano nangyari? Dahil palagi kami nag-aaway ng asawa. Gusto na siyang maghiwalay sa akin. Naisip ko, gusto ko na rin magpakamatay. Brad, huwag mo gagawin yan. Hayaan mo, kakusapin ko asawa mo at in God's time magkakaayos kayo. Tiwala ka na sa Diyos. At tara, magdasal tayo. Pindusal natin ang sitwasyon mo. Kaya mo kakausapin ko asawa mo ka na. Thank you so much. Thank you so much. Salamat. Ay, kumatawag si Brother Ruben. Sagutin ko nga. Hello? Opo. Wow, okay na kayo mag-asawa? Salamat sa Diyos at okay na kayo. At talagang sinagot nga ng Diyos yung panalangin natin. Sabi naman sa iyo madadaan natin sa panalangin yan at ilalapit natin sa Panginoon yung kahit anong problema. Oo naman. Oo, amen. Wow, talagang napakabuti ng Diyos. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa paglingkod sa Diyos at panalangin. Welcome. Okay.
Welcome. Salamat, Brad. Wow. Napakabuti nga ng Diyos, oh. Ah, 628. May nag-doorbell ah. Sino kaya yun? Puntahan ko nga. Sir, good evening. Ay, good evening po, sir. Magtanong lang po ako, dito po ba nakatira si Albert Amadora? Ako po yun. Sir, magandang gabi po. Kasi pinapunta po ako rito ng amo ko. Regarding dun po sa late payment niya sa bangko. So, kailangan nyo na pong bayaran. Kasi po, 2 weeks na kaming tumatawag sa'yo, hindi naman po kayo sumasagot. Tapos, nag-email kami sa inyo, hindi naman kayo nagre-reply. So, kailangan nyo na pong bayaran yung utang nyo. Kasi mas lalo madadagdagan yung mga penalties nyo kung hindi po kayo magbabayad. So, ngayon po, ano po ba plano nyo? Para naman masabi ko naman doon sa boss ko kung ano pong gagawin natin. Ay, pasensya na po, Brad, kasi naintindihan ko po yung hindi ko pagbayad na nakakaligtaan ko kasi sa nakaraang buwan talagang nagkukulang ako ng financial at yun nga, hayaan mo, sir, baka pwede niyo po ako matulungan na kahit ilang linggo para mabayaran ko yung mga penalties ko kung ano yung mga interest na kailangan bayaran. Baka pwede niyo po ako matulungan kahit man lang isang linggo, sir. Sige sir, itatry ko po pero hindi po ako nakakasigurado kasi po kailangan nyo talagang magbayad na. Kasi po kami naman po yung binabakbakan dun sa taas na para masingil kayo. Pero itatry ko po, ha? Hindi po ako sigurado kung ano pong magiging feedback nila. Pero hanggat maaari sana, magawa nyo ng paraan. Sige, sir. Try ko gawa ng paraan, sir. Pero salamat na rin. At least binigyan mo ako sa linggo. Okay, sige po sir, i-try ko po, ha? Pero hindi po ako nangangako kung okay, ha? Pero sana gawan nyo na rin ng paraan. Sige po, sir. Hala, may tumatawag. Sino kaya to? Alam na. Hospital? Bakit kaya tumatawag to? Sagutin ko nga. Yes, hello. Albert speaking. Hello, good evening, Mr. Albert. Yes po, good evening po. Sino po sila? Yes, Mr. Albert, this is Doc Lane from Medical City. Yes po to? Yes, remember nagpa-schedule ka ng lab sa amin last week and we received the result of your lab test. Ay, ano Yes, po? Ano po kailangan ko nangyari? lang kitang i-inform na kailangan mo na magpa-schedule ng operation as soon as possible para hindi na lumala ang wait lang to. karamdaman. Wait, then... Operation? Ano pong meron, Doc? Yes, operation. Kailangan na kasi itong ma-schedule as soon as possible kaya tinatawagan kita ngayon para makapunta ka dito sa hospital at mapag-usapan natin. Sorry, I cannot discuss this over the phone. Kung pwedeng pumunta ka dito as soon as possible or if you have time today or tomorrow para ma-discuss ko sa'yo yung condition mo. Ay, sige po, Doc. Puntahan ko po ngayon, Doc. Sige po. Salamat po, Doc. Okay. I'm sorry to tell you this pero kailangan mo na talagang magpa-schedule. Okay? Sige po, Doc. Yes, abangan kita. Thank you. Ano ba to? Ano ba nangyayari? Bakit sunod-sunod ang problemang pumapasok sa buhay ko? Panginoon, bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Sunod-sunod naman ang problemang pumapasok sa buhay ko. Hindi ko na po kaya, napapagod din po ako. Pero Panginoon, sa inyo lang po ako kumukuha ng kalakasan at sa inyo lang po ako umaasa. At bakit wala po ni isa sa kanila makaalala sa akin na nakamustahin man lang ako. Ganun naman, okay lang po. Basta ang mahalaga, Panginoon, nagawa ko lahat ng kaparaanan na sila'y manatili sa inyo at maglingkod.
Wala po akong sama ng loob sa kanila. Ang mahalaga sila yung magpatuloy at maglingkod po sa inyo. Panginoon, pinapanalangin ko sila'y gabayan ninyo at ilayo sa kapahamakan at ilayo sa mga sakit. Praying for complete healing and praying for restoration of marriage and praying for financial breakthrough. At sa mga taong naghahanap ng work, I pray na makahanap na sila ng company ng kanilang mapapasukan. Lord, I lift up everything to your hand and I trust in you. You will never leave us nor forsake us. Amen.